Nagnoga ang UV Express driver na nang-araro ng mga sasakyan sa Commonwealth Avenue, Quezon City noong Biyernes. Kinupirma ng QC Police District na may nakitang sabu sa drug test ng suspect. Dahil dito, madadagdagan pa ang mga paglabag sa Anti-Drug and Drug Driving Act of 2013. Ang patong-patong na kaso ng suspect. Nauna rito, kinansilan na habang buhay ng Department of Transportation ang lisensya ng suspect. Isang delivery rider ang nasawi at ito naman ang sugatan sa insidente. Gumawa ng kasaysayan ng Pilipinas matapos ang back-to-back win ni Emma Tiglao sa Miss Grand International 2025 sa Thailand. Sinundan ni Emma si Obiata na kauna-unahang Miss Grand International ng Pilipinas. Nagpapatrol sa Yan Castillejo. Umpisa pa lang nagpagtanggilan na si Miss Grand Philippines Emma Tiglao sa introduction at the major round kung saan lumutan ang ganda at confidence ni Emma na siyang nanalo rin ang Country's Power of the Year Award. Sa 18-round competition, umangat din ang 30-year-old Miss Queen sa kanyang orange crown ni Rian Fernandez bago siya huling patawag sa top 5. Miss Grand International 2025! Ang fourth runner-up si Miss Grand Venezuela, third runner-up Miss Grand Ghana, second runner-up Spain, third runner-up Thailand, bagong sinunod kay Emma ang Golden Crown. Sa question and answer, pinagmalaki ni Emma ang kanyang profesyon bilang journalist habang sinalakay ang mga isang korupsyon sa Pilipinas at ang digmaan sa Gaza kung saan sinabi niyang love is the grandest voice. One day, I hope that we will live in a peaceful world where no one should be killed to survive. Isang emosyonal na farewell naman ang handa ni Jay Obiata na balikan ng kanyang NBI team. Isa sa kanyang mensahe, dreams are never denied. Someone else is. Sa Yan Castillejo, ABS-CBN News. At yan po mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayali. At ako naman si Ben Hernandez. Andito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa pamilya, napakabilis na araw. Ang araw, 57 days na lang. Kumusta na? ito na. Sunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Umulan. Kaya mo! Para sa World Habitat Day. Ito ay nagaganap sa unang Lunes ng Oktubre. Naalala ko nang naikasal ito, ang UNESCO ay nabigyan ng UNESCO ng grant para mag-perform sa World Habitat Day. Sa third, ang napakahalaga pong pangyayari doon, siyempre yung aming appeal ay para to end war, sa presentasyon, siyempre meron kami safe na baril. Pero napaka-strito talaga noon dahil ang una-unang pagkakataon noon ay magsasalita si Castro ng Cuba. And medyo, yun ang takot nila noon. So, ang security, napaka-strito. Yung aming staff, sinabi na namin safety at wala naman talagang baril, lalo na sinumpisa at sinuha pa yung isang actor na hanap kami ng hanap sa Caldo. Pero natuwa naman po tayo na naganap kami at doon na nakita ng CNN ang Christopher at naging magandang pagkakataon para mapagkita ang ating adikain na ipakita na ang team ay pwesta para sa edukasyon, para sa mga nasa laylayan, pinatuloyan natin the lost, the last, the only, hindi mo iniiwanan, kung hindi bigyan ng faith.
empowerment and transform into responsible citizens. Tingnan po natin, World Habitat Day, yan po ang balon ng buhay. Kung ating napansilan, kung marunong, kung nakakasabot ang sakit na mangyayari, at yung sinipot po ay talagang mawawalan ang ating kaisipan sa dalamhati at ito na nangyayari. World Habitat Day message of UN. Each year, World Habitat Day offers exceptional state of the world examples. This year's observance highlights the centrality of housing as a driver for sustainable services of where million people live in overcrowded settlements inevitable, and 2030 that number will rise to 41 million. Action is needed now to provide low-income families and vulnerable population with affordable housing. Security of Kenya immediately access to water and sanitation was supported by the basic service. With global demand, more than 96,000 housing units which need to be completed every day, so they must be part of the solution. Emergency improving living conditions have been brought to the fore by COVID-19, which has devastated the lives of millions. Access to clean water and sanitation, along with social distancing, are still stopping the pandemic, yet slums can put difficult implemented measures. This means an increased risk of infection, not only within slums, but in all cities, many of which are largely serviced by low-income, informal, sector workers living in informal settings. On World Habitat Day, in this crucial decade of action to achieve sustainable development goals, I call for heightened efforts to promote the partnerships for poor policies and regulations needed to improve housing conditions. We strive to overcome the pandemic, address fragilities and inequalities stemming from and combat climate change. Now is the time to harness the transformative potential of urbanization to the benefit of people and planet. Head northeast on Senator Gil J. Bryant Avenue. Sinasabing nagkakaroon ng city complex kaya pagtatag ng World Mental Health. Siyempre pagkatapos ng COVID, isolation, pagkatapos ng katapos na gera, papakan dito, papakan doon, palitan, puro patay, mga kababaihan at bata ang talagang unang nagsisigurasa. Sira lahat ng sira, sira ang buhay at kabuhayan. Talagang nakakatulilo. Kaya meron na po pagbibigay sa mental health. At kasama na po pati mga bata sa eskwelahan. Hindi nga maintindihan ay pwede mo pariya sa loob ng eskwelahan. Ano ang nangyayari? Kailangan talagang itutukan ang sinatawag ng mental health at peace of mind. Pakinggan po natin yung Secretary General Antonio Guterres. Thank you for coming together with our World Mental Health Day. I welcome your focus on workplace well-being and mental health for United Nations personnel. This event provides an opportunity for colleagues to update you on action to promote mental health and well-being across UN systems. This is a major priority for me, and we know addressing the issue of mental health is also a major challenge around the globe. Nearly 1 billion people live with a mental health condition, but mental health remains one of the most neglected aspects of healthcare. Some countries have only 2 mental health workers for every 100,000 people. Social and economic repercussions of profound. Anxiety and depression alone cost the global economy an estimated $1 trillion per year. Must strengthen the capacity of our services to offer quality care to those in need, in particular young people. This includes community-based services and integrating support for mental health into broader health and social care. Investing in mental well-being means investing in healthier and prosperous communities. Must also address stigma and discrimination and break down the barriers that prevent people from seeking care and support. We must prevent the root causes of mental health conditions, including violence and abuse. The United Nations is committed to working with partners to promote mental well-being. As we mark World Mental Health Day, let us make it a global priority and act urgently so that everyone, everywhere, has access to quality mental health care. Alam po ninyo, po natin inayon ang discord na nangyayari sa buong mundo. Nandyan po ang sinabi ang global community. Kaya nga ang World Day ay itinatag food security at sabi dito ang pagbibigay daan para sa mga pangangailangan para maituloy ng mabuti ang agrikultura sa ating bansa. Ang katanungan ng mga magsasaka, ng mga mangingisda ay hindi nasabing anything advantage of yung mga malalaking businessmen. Ayan, kasama na po yung
minsan ang masasabi natin korupsyon na nangyayari. Kaya pakinggan po natin itong World Food Mensahe ng United Nations. Ito po ay nangunguna dito ang Food and Agricultural Organization, FAO. Pero may mensahe si Antonio Guterres. October 16, yan po ang nagaganap. What we need is unity. Today, people go to war, ravaged by war, countries came together to defeat NATO. Decades since, war has made dramatic advances. And recent times demonstrate that we cannot drop our guard. We have to sustain this game. We have the tools, knowledge, and resources to end hunger and provide good, healthy food for all. What we need is unity. Today, around the world, 673 million people still go to bed hungry every night. Many more face daily uncertainty about their next meal. Global progress is far too slow and in some regions reversible. The challenges have emerged over the decades, from soaring obesity to climate shock to threatening food security. Shamefully, hunger is being weaponized. We face the appalling reality of people in conflict situations being starved with famine taking hold. Disease rules, disease, hand in hand for better food in a better future. The call for solidarity across borders, sectors, and communities. These echo the priorities voiced by countries at the Food System Summit COP8 in July and the United Nations Call to Action, which identifies these very directions. Let us respond. Let us come together once again to use food systems and food security and protect planet. Ang pagpapakipal po ng Sustainable Development Goals at talagang nakatuto para sa eradication poverty. Ang lingkod na panigala ng kalibatan. Lahat po ng napag-isan natin. Anong klase mga driver to? Paano sila nakakuha ng lisensya ng mga to? Kalagayan ng ating mga kapatid na nangangailangan at nasa mahirap. Yung feeling nila sa kanila yung kalsada, Mga rescue, nandiyan yung mga nasasabing hindi nila alam na pare-parehas na dumadaan. yung napangangalaga sa kanilang pangangailangan o karapatang-tao. Ibig sabihin, mga PWD, mga indigenous people, mga taong nasa sinasabing deprived of liberty, at mga puso ng mga sila. Pero naniniwala po tayo sa universal na maaaring nagbago, makita ng pamamalakad at meron talagang ticket para mabago ang pananaw ng mga taong nagsasala. At ito na nga ang mensahe ng United Nations Secretary General na ang nagbabasa ay walang iba. Young na ang ng Global Dialogue for Social Development ng UN-DESA para sa Inclusive Social Development. Pakinggan nito. I'm now briefing you, Marian Yan, of the Global Dialogue for Social Development Grant at UNDESA's Citizen for Inclusive Social Development. You will be sharing with us the remarks of the Secretary General of the United Nations, Franklin Paul. Yan, we welcome you, and the floor is yours. Thank you very much. Good afternoon, everyone. Welcome to the United Nations. Welcome to the commemoration of the International Day of Refugees Poverty. Thank you, Sarah, for your attention to that. It's my honor to sound the message of the Secretary General of the United Nations issued on the occasion of today. Here's the Secretary General's message. Poverty is a global thing affecting countries people around the world. But vital services and support. Ending global poverty and achieving the Sustainable Development Goals requires government shaping institutions and systems that put people first. It demands that we prioritize investment in decent work, learning opportunities, and social protection that offer better outcomes. And it calls on us to fully implement the new path of the future by supporting the SDG stimulus and reforming the global financial architecture to help developing countries invest in eradicating poverty is the essential foundation for humane, dignified society that leaves no one behind. On this important day, let's recommit to making poverty cease with the message of the Secretary General. So thank you. Ang kahirapan po ay talagang malalim,
lawa kasi natin yan ng kasagutan ang disaster risk reduction. Alam po natin nandiyan lahat ng catastrophe. So, unang-unang pag-isip namin, ilang beses nang sinasabi na talagang magkakaroon ng melting of the ice at aakyat ang tubig sa karagatan, ma-overwhelm ang mga coastal areas, maraming mga business ang tatamaan dito sa Pilipinas ay archipelago tayo. Tapos patuloy pa rin ang kalokohan ginagawa natin palagi, ang turapon pa, na ninanakaw ang tubig at nire-reclaim ang land. E nagsisira po yung sinasabing natural ecosystem. Kaya nagkakagulo. Pagkatapos, hindi talaga pinapatupad ang dahil mga dahil sa kanila ang mga bahay na nakatayo sa sinatawag na kailangan po meron talaga tayong program para mabawasan ito. Ang tawag ng resilience, pagkaalam sa climate science. Ano ba talaga ang catastrophe na hinaharap natin? Magbuga tayo ng buga ng ating solusyon sa alapa-carbon. Sira natin ginagawang asurahan ng karagatan. Putol tayo ng putol sa ating mga kagubatan at ang sinisisip ng tubig na nakatakot-takot ng naslagi. Pagkatapos basura dito, basura doon. Kaya, ayan, tinatawag na cloud langat at ang talagang nakakagali ang korosyon na imbes na gamitin para mapabuti ang katayuan, ang mga infrastruktura, ang mga umihiyap tayo sa pagbayad ng gamot, pagbayad ng bakit ganun? Katakot-takot sa mga kotse, mga mansyon, mga alahas, dito ginagamit ang pera ng bayan. Dapat po para sa pagpapabilis ng katayuan ng ating mga mamamayan. Panginoon Diyos, sabihin niyo po ang bansa, iwasin ang korupsyon. Yan ang mga Sari-sari nito. Yung pa yung reason kung bakit malakas po yung pamulan natin na rin. Kasi sa inyong mga naunang balita, 4 na beses na nag-landfall. Ano? Yung si Radin tama, no? Yes po, 4 na beses po yung landfall ito. Ang dinahap niya ay Bicol, tapos Southern Luzon, all the way papunta na Norte. So, yes po. So, ganun po yung asan yung track. Alright. So, pero yung nasa West Philippine Sea area na po, ano ba sa mula bukas na para sa projection nyo bukas totally ano ba ito, wala na magiging epekto ito or anong naasahan natin na kata? Yes po, until early morning makakaranas pa rin tayo ng mga pamulan at wala yung mga pagpukso ng hangin dito sa western sector ng Luzon. Kaya so 5 p.m. ako may nakataas pa rin po tayong over the area. Ang pagpapatuloy yung pag-intensify pyramid pero yung time period na kung saan mangyayari ito ay nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Tapos yung mga inaasahan lang naman na mas maaalis yung mga wind signal natin bukas din ito, Monday. Yes, po masunod na pagkakit na ito ang pagkakit ng bulletin ay unti-unti na mapapabawasan yung mga lugar na may wind signal possible, matadowngrade na yung signal over some of areas and completely over ilang areas. Pero kumbaga, the whole day tomorrow ay kailangan maging alert mo yung mga kababayan natin kasi yung pagkulan ay totally pa mawawala, no? Significant po yung kaliwa ka na. Ito na. Oo, pero ayun lang po. Ingat po, God bless po. Over most of the beneficiaries tomorrow. Significant na po yung mga pakulan na rin natin naranasan. Ayan, so na-drop na natin sila. So, ayan, nandito tayo nakapag intro kanina. So, si Sir nga ay galing yan doon na sa may bandang Rojas Boulevard, may bandang Pasay yan. At dinala natin dito yan sa may Makati. Okay, so yan, maraming salamat po. God bless, paalam po. At gagawa na po natin ng separate video itong ating susunod na mission. So, ano po?